mga pangyayari sa pagbisita ngayon ni Pope Francis dito sa Pilipinas, nakaukit na sa ating kasaysayan. Tsak, hinding-hindi malilimutan. Ang 61 anyos na si Mang Delfin, habang buhay na raw talaga niyang maaalala si Pope Francis. Sa araw kasing ito, ipapatattoo niya ang mukha ni Pope Francis sa kanyang braso. Minsan nagbabasa-basa din ako mga pastoral messages sa Catholic News Digest, mga ganon. Ba, parang si Pope John Paul II o parang sobra pa siya kasi napaka-humble niya, napaka-merciful. So nasa isipan ko na lagay ko kaya siya sa katawan ko para hindi ko makakalimutan. Baliwala raw kay Mang Delfin ang sakit na dulot ng kanyang pagpapatattoo. Ang mahalaga, habang buhay na raw niyang kadikit ang Santo Papa. Kung sino man mga tao na makakita ng tattoo ay si Pope Francis. So automatic, ma-recall nila kung anong damdamin nila nang nakita nila si Pope Francis. At alam nyo bang may nakatattoo na rin palang imahe sa kaliwang braso ni Mang Delfin? Ang mukha naman ng dating Santo Papa na ngayoy santo, si Saint John Paul II. Taong 2011 daw kasi nung nagka-pneumonia si Mang Delfin na halos ikamatay niya, pero sa tulong ng kanyang pamamanata sa kaka-beatify pa lang noon na si Blessed John Paul II, di umano gumaling si Mang Delfin. Ngayong 2 na raw na Santo Papa ang nakatattoo sa kanya. Pakiramdam ni Mang Delfin, mas magiging markado ang kanyang pananampalataya. Ang kapuso heartthrob naman na si Tom Rodriguez na nakapagtapos ng kursong Digital Animation, gumawa ng opera ni Pope Francis gamit ang digital paint. Kahit sa sining man lang daw, maipahayag nila ang kanilang pagkagiliw sa kanya. Katulad na lang ni Brian na sa isang natatanging pagtatanghal na ipamalas niya ang paggalang niya sa pinuno ng simbahan. We are all God's children. We are all the same. Sa saliw ng theme song ng Papal Visit ngayon na We Are All God's Children, gamit ang mga hamak na buhangin, lumilikha siya ng imahe ni Pope Francis. Umabot daw ng 3 araw ang kanyang paghahanda para maperpekto ang sand art na ito. Yung kay Pope po kasi parang ang sarap sa pakiramdam po na ginagawa yung image niya kahit mahirap. Honor po na para sa akin po na gawin yung mukha ni Pope. Isa sa pinakahinahangaang katangian ni Pope Francis, ang pagmamahal niya sa mga bata. Kaya naman para mas mailapit pa raw ang banal na papa sa mga kabataan, naisipan ng may-ari ng tindahan na ito sa Makati na lumikha ng limited edition Pope Francis dolls. Ngayon ma'am, may mga umorder sa amin, pinang-giveaway nila sa mga friend nila. Ang bawat manika, 12 inches ang laki. Ang mga mata ng Pope Francis doll, hugis patak ng luha. Bagay daw sa Santo Papa na kilalang maawain at mapagmalasakit. Ang abito nito, gawa sa cotton. May selyo pa ng Vatican. May suot din itong krus na gawa sa stainless steel. 1,200 lang daw talaga ang ipuproduce naming doll for the Pope Francis po. Sa ngayon ma'am, based dun sa Certificate of Authenticity with the serial number po, nasa 989 na po kami. Sa mga susunod na generation, kaya sa mga pamangkin ko, mga anak ko, at least masasabi ko nung time ng 2015, experience kong yung festivity ng pagdating ni Pope dito sa Philippines, and at the same time, nagkaroon ako ng isang souvenir. Samantala nitong Huwebes, nakuna ng aming news team ang batang si Trisha na matyagang nag-aabang kay Pope Francis. Pero sa dami ng tao at sa bilis ng pagdaan ng motorcade, nabigo siya na masilayan ng Santo Papa. Kaya naman si Trisha, humagulgol. Hindi ko nakita. Para maibsan kahit papaano ang lungkot ng bata, niregaluhan namin si Trisha ng Pope Francis doll. Buksan mo, buksan. Pope Francis doll. Thank you po. Kung sino po nagbigay po, thank you po.
Si William naman, paralisado ang kalahati ng katawan matapos ma-stroke. Kaya naman batid niyang mahihirapan siyang makipagsiksikan para lang masilayan si Lolo Kiko. Dahil dito, ang paghanga niya sa Santo Papa, idinaan na lang niya sa kanyang hobby, ang pangongolekta ng mga stamp. Ito lang ang Pope na nasa koleksyon ko, si Pope Francis. Special ang ugali ng Pope na ito. Ito ang Pope ng mga tao. Last year may ginawang stamp din na Pope Francis, single lang. Nagpagawa ng special format pa. Pinagawa ko 3. Ang kanyang koleksyon umabot na raw sa mahigit 200,000 na piraso. Ang pinakamatanda sa kanyang koleksyon, ang banig ng stamp na ito na ginamit pa raw nung Commonwealth taong 1935. Ngunit ang pinaka-importante raw sa kanyang koleksyon, ang bagong stamp na ito, ang commemorative coinage stamp ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Nagkakahalaga ng 200 pesos. Dahil nagkaubusan na, kung bibilhin sa mga dealer, aabot na raw ang presyo nito ngayon ng 500 to 700 pesos. Siyempre, masaya ako, meron ako, pero hindi ako masayang wala yung iba. Ang pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas, pagkakataon din sa ating lahat para kamustahin ang relasyon natin sa Diyos. Kung tutuusin, para tayong mga bagong panganak na sanggol muli na may panibagong simula. Sa mga ospital ngayon, katulad ng inaasahan, marami sa mga bagong silang ipinangalan sa Santo Papa. Ganitong-ganito rin ang nangyari noong 1981 at 1995 nung dumating si Pope John Paul II sa ating bansa. Marami sa mga ipinanganak nung mga taong ding yon, John Paul ang pangalan. Pero ang trending na ngayon, Francis. Dito sa isang ospital sa Quezon City, 10 bagong silang na mga baby ang nagkataong iniluwal mismo sa araw na dumating si Pope Francis. Si Sheila, 18 anyos, nagsimula ng mag-labor, saktong paglapag sa Pilipinas ng eroplano ng Santo Papa. Kaya naman ang panganay niyang lalaki, pinangalanan niyang John Francis, hango sa pangalan ni Pope Francis. Para po talagang blessing yung pagdating niya sa amin kasi nga po sakto na nandito si Pope Francis. Kahit hirap sa buhay, naniniwala siya na sa pagdating ni Baby John Francis sa kanilang buhay, gagaan ang lahat ng kanilang dinadala. Ano lang yung pangarap mo para sa baby mo? Siyempre po makapagtapos po ng pag-aaral niya. Tsaka po magkaroon po ng pamilyang maayos. Makamit na po yung pangarap niya. Yun lang po. Huwag nating gawing idol si Pope Francis. Ang ating idol ay si Jesus Christ kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang sumagip sa atin sa pagkakasala. Si Pope Francis na mismo ang nagsabi, ayaw niyang siya ang maging sentro ng kanyang pagbisita sa atin, kundi si Jesucristo. Pero sa isang bansang Katoliko, kung saan mahalaga ang mga simbolo ng pananampalataya, pipigilan ba ang buhos ng damdamin, lalo pa ng mga taong sa kanya humuhugot ng inspirasyon? Susunod, silang mga pinagpalang nakadaupang palad ni Pope Francis dito sa Pilipinas.